faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw ng linggo, partners ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Ngayong Marso 29, panghuli ng linggo ng buwan ng Marso ito panghuling linggo na to ng unang quarter ng taong 2026. Araw pa rin ng linggo dito sa amin sa Indiana, sa Amerika, pero gabi na nga lang At gusto ko ihatid sa inyo ang FBK natin ngayong araw ng linggo, March 29. Ang ating pong FBK mahatigpuan sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 1 at 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Ang sinabi sa Tagalog, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang ating pong FBK sa araw na ito ng March 29 ay tungkol sa paggunita sa ginawa ng Panginoon sa atin mahigit 2,000 taon nakalipas na sa krus ng Kalbaryo. Pero ito yung 5 araw bago siya pinako sa krus. Ito yung pagpasok niya sa Jerusalem na parang tinanyag siya bilang hari. Pero makatapos sa 5 araw, eto na, isa-isa na tumalikod sa kanya at ayun na nga, nahanda siyang ipako sa krus. Pero ang nakakabighani sa ganitong klase ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, alam niya na merong layunin yung kanyang ginagampanan. Mahalaga po yun. Alam niyo itong Hebreo Kapitulo 12 ay bahagi po ng Hall of Faith, ika nga. Yung Hall of Fame ba? Hall of Fame, yung bulwagan ng mga bayani, heroes of the faith. Ito naman ay bulwagan ng pananampalataya ng mga bayani. Yan po yung makikita sa Hebreo Kapitulo 11. Yung one chapter bago mag-Hebrews chapter 12. Binanggit doon yung mga lalaki at babae na nasa lumang tipan na sila'y nanampalataya dahil alam nilang may layunin yung tinatahak nila landasin. Kaya nga, ang sinabi sa Hebreo Kapitulo 12, kaya nga, therefore. Ika nga may pinanggalingan ito. Kung bakit kailangan tayo ngayon sa araw natin ito ay tumingin sa ating tinatahak sa pananampalataya. Dahil, ang sinabi rito, napapaligiran tayo, napakaraming saksi. Ito yung mga nauna sa atin. Ito sila Abraham, sila Moses. Ito yung mga tao, sila Isaac, sila Jacob. Ito yung nabanggit po sa Hebrews chapter 11. Merong mga bagay na kailangan maunawaan natin sa ating buhay pananampalataya. Saan mang bahagi ng buhay ng pananampalataya nyo, kayo nandoon ngayong oras na ito. Ano man ang inyong hinaharap sa inyong mga desisyong ginagawa, sa inyong tungkol sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, sa inyong kalusugan, sa pinansyal ninyo, sa inyong relationship, sa inyong pamilya, ano man po ang inyong tinatahak na desisyon ngayon, tandaan natin na mahirap man tahakin yung nangyari sa Panginoong Hesus, pero tinuluyan pa rin niya kasi meron siyang layunin. Alam niya yung kanyang layunin dahil maraming mga nakapaligid na mga saksi sa kanya na inaasahan na gawin niya yung dapat niyang gawin. Ayun na nga, at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ganoon din naman sa atin. Ang sinabi sa atin nagsulat ng aklat ito ng Hebreo na pinagkakamalan si Apostol Pablo nga 3 bagay para tayo'y manatiling tapat sa layuning binigay sa atin ng Panginoon. Una, buong tiyaga tayong tumakbo. Huwag tayo manghihimagot. Maging matyaga tayo. Dahil alam natin meron tayong tinatahak na layunin ng Panginoon na binigay sa atin. Mahirap man o hindi, buong tiyaga. Pangalawa, ituon natin ating paningin sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi siya na yung nauna So, kung paano niya ginampanan yon at naganap yon, ganoon din tayo. Sa Kanya tayo tingin. Siya ang ating nagsimula ng pananampalataya natin at siya din ang hanggang katapusan ay gaganap niya sa pamamagitan natin. Pangatlo,
Sinabi rin sa talatang 2 ng Hebreo kapitulo 2, kaya nga siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tumingin tayo sa premyo, tumingin tayo sa kaloob na ibibigay sa'tin ng Panginoon pag-uwi natin sa langit. Tatlong bagay po 'yan ang gusto kong iwan sa inyo ngayon para tayong manatili na pagtahak sa ating pananampalatayang may layunin ang Panginoon sa atin. Una, maging matiyaga tayo. Pangalawa, matiyagan ang Panginoong Hesus. At pangatlo, mimithiin ang gantimpala. Maging matiyaga at matiyagan ang Panginoong Hesus at pangatlo, mithiin ang gantimpala ng Diyos para sa atin. Yan po ang ating FBK sa Hebreo kapitulo 12, talatang 1 at 2. Makinig tayo sa FBK everyday. Alam natin, ngayong buong linggong ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Mula po din sa Indiana, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.